nagmamay-ari ng Fogs 419 Game Farm. Welcome po kayo dito sa San Nicolas, San Esteban, Ilocos Sur. Good afternoon. So ayun na nga mga ka-idol. So medyo malayo-layo yung ating napuntahan ngayon. Medyo malayo yung na-vlog natin ngayong araw na ito. Napadpad tayo mga ka-idol dito sa Ilocos Sur. So ayun si Sir, ito pala yung may-ari ng farm na iba-vlog natin ngayon. Sir, ano nga po ulit sir pangalan ng farm natin, sir? Fogs 419 Game Fogs Farm. 419 Game Farm. Saan located to, sir? San Nicolas, San Esteban, Ilocos Sur. Ayun, no? Napalayo ang Team Postbong, mga ka-idol. Welcome po sila dito. Welcome. Yun, no? So, ayun na nga mga ka-idol. Siyempre, hindi na tayo nag-iisa. Kasama natin ang Team Postbong. So, nandito si Win Castro. Ayun, si Kuya Ricky. Ayun, nag-i-intro din. Kumukuha ng pag-montage. At siyempre, hindi rin mawawala si Brother Kigi. Yan. So, ayun mga ka-idol. Hanggang dito na lang. Umpisa na natin ang ating farm tour at interview. Let's go! So hi guys, andito tayo ngayon sa farm nila Sir Godfrey Tavila. Godfrey. Yeah. So Welcome po sa Fogs 419 Game Farm. grabe, andito tayo sa Ilocos Sur in the north. At ngayon guys, masasaksihan nyo at makikita nyo rito ang mga linyada nila. Actually, ang mga linyada nila rito, napakahirap hanapin ng Cecil Davis line. Meron sila nun. At saka may mga Kelsos and then as well at andito rin ang kanilang mga Spangled. Tapos High Action Kelso. High Action Kelso, yan. Tapos GBS. Yan po yung yung speckled hats. F1 po yan. Bali yung galing po kay Sir Joey Lacson ng material. So banda rito naman makikita nyo ang mga Kelso nila, sir. Ito po yung pala High Action Ay, Kelso. High Action Kelsos. Galing Yan. din po kay Sir Joey Lacson. Grabe, matindi yun. Pangdiinan yun, Joey Lacson. Ayan guys, oh. Okay. Mamasungit yung mata. So guys, kung hindi nyo na itatanong, I'm a fan of Cecil Davis. At yun nga, sobrang na-excite ako nung nalaman ko na meron palang Cecil Davis dito sa farm nila, Sir God. So eto, makikita nyo, nandirito ngayon ang mga Cecil David Kelso nila. Ayan, Galing din po kay Sir Joey Lacson. Joey Lacson. Yan. John Bishop Kelso. Pero pag Cecil Davis ang pinag-uusapan, iba yan. Alright. At syempre, hindi mawawala ang paborito nating linyada. Andirito rin ngayon ang White Kelsos. Yan. Eto sir, saan galing to sir? Galing din po kay kay Sir Joey Lacson. Yun. Joey Lacson, isa rin yan sa pandiinan. Ayan oh. White Kelso. Plus GBS. GDS? Opo. Anong GDS sir? GBS to. Golden Boy. Golden Boy Sweater. Ito pa ulit, isa sa pinaka gustong gusto ko rin na linyada, ang Golden Boy Sweater. Meron din sila dito sa farm nila. So Sir God, saan galing ba tong Golden Boy Sweater natin? Yung Golden Boy Sweater ko po galing po kay Sir ANA Kakusa. Bale, F1 na po to. Dalawa po sila na ginamit kong brood cap. Yun, so yun, galing kay Kakosa to, ANA Kakosa. So, ayan na siya. Yan naman po paling. So ayun guys, so dito tayo nag-interview dahil medyo mainit kanina. So papakita ko muna sa inyo yung ayun no, tingnan nyo muna yung in, Transcend in. Pogs ba yan? Pogs, Pugs, Pogs, Tasas, Cafe. So tara, let's go, dito tayo nag-interview. Siyempre kasama natin si Kuya Ricky. Yeah. Welcome po sir. Welcome sa panibagong episode ng Team Pausbong. For today's vlog, grabe, kakaiba to mga kapatid. You know what?
Narito naman tayo ngayon. Siyempre, nasan ba tayo paring Kiki? Barangay San Nicolas, San Esteban, Tama. Ilocos. Losur. Grabe, layo nito. Lumalayo na tayo. Malayo na tayo. Actually, gusto ko talagang makarating dito, Kuya Dak. So, eto na. Andito na tayo ngayon sa North. Siyempre, bago tayo mag-start, pakilala muna natin ang Team Pausbong. Yun. Siyempre, ako muna. Siyempre, ang bonggang Win Castro TV. At meron pa tayo isa, Manong Win, Team Pausbong. Katabi natin siyempre si Kuya. Si Ricky. Yan, Rancy Vlog po sa Facebook at Rancy Vlog 2.0 sa YouTube channel. Don't forget to subscribe. At syempre, ang susunod si Kuya Bo and Daphne Domina. At syempre, sa YouTube natin iVlog Moto, Kuya Bo 2.0. Soon, magpapangapa tayo. Grabe ka. At syempre, kailangan natin yun. So yeah, it's me, it's your boy Kiki. Facebook account natin is Kiki Alianza DK and isa is Kiki Prospero. At ang YouTube account natin ay Kiki TV. So yeah, please subscribe and like our group and pages. And also, ito nga pala guys, pinapakilala namin ang dalawang co-host natin ngayon na syempre, magaling din sa business. At hindi lang yan, syempre, ano ba ang larangan natin? Ang pagmamanok. Yes. Kaya ang pinapakilala natin, ang The Brothers. The Brothers. Sir, The please Brothers. introduce yourself to our followers. Ako nga po pala si Godfrey Tabila, nagmamayari ng manukan na Fogs 419. At ang kapatid ko, At ako naman si Sherwin Davila, so manager ng Fogs Tasas Cafe at saka Fogs Tarantian Inn. At mahilig din sa manok, pero hindi lang ako masyadong nakakatutok. Pero mahilig sa manok. Bago natin simulan sa pagmamanok, tanungin muna natin mga kapatid. Kasi alam natin, iba't ibang klase to. Puro businessman to mga to. Yun. So, si Sir, bago kayo nagmamanok or habang nagmamanok kayo ngayon, ano ba ang pinagkakabalahan natin ngayon, Sir? bale, ako po ay nagtatrabaho sa Barcelona, Spain bilang isang waiter. Ngayon, nagkataon na nakabakasyon ako dito sa minamahal kong bayan, San Esteban, Ilocos Sur. Kayo naman, Sir. Sir, dati akong nagtrabaho sa Barcelona, Spain din. So, bumalik na ako dito, nag-for good na rin. Then, pinatayo tong business na to. Pinatayo ko tong business na to kasi sa larangan na sa field of experience ko. Ito yung ko dati. So habang noong hindi pa to nagfa-function, nasa manok ako. Nasa manok ako. Isipin mo businessman, ngayon papasok na tayo sa pagmamanok. Yun. Kailan ba kayo nag-start magmanok, mga Yun. kapatid? Bata pa lang kami, sir. Na kami kasi ang una na ito, mga lolo namin. So, then sumunod si Papa naman. After nung nag-retire si Papa, nag-put up din siya ng kunting manukan. So, yun, doon na nag-umpisa. Ako na po yung nagtuloy. Kasi dati, ang mga alam nyo naman nung sinauna, wala pang yung mga sinasabi nilang mga puro-puro. Ngayon, nung nagkatrabaho ako sa Barcelona, meron akong konting naipon, bumili ako ng mga materyales. Opo, sa mga materyales ko po, galing po kay Joey Lacson, kay Sir Joey Lacson, idol. At saka kay A&A Kakusa. Ako naman noon, nag-acquire ako kay Sir Idol, B-Boy, hindi guys. Shout out, Sir B-Boy. Yes, sir. Shout out. Ano yan, sir? Hiwalay kayo ng farm o Hindi, sir. pinagsama na isa lang? So, paano nyo namamanit yun, sir? Nabanggit nyo na nasa Barcelona kayo tatrabaho. Pag nandun kayo, paano nyo namamanit yung paano nyo ginagawa nyo ngayon sa farm nyo? Ngayon, sir, may tao kami dyan na iba yung handler kasi niya, sir. Kabats niya. So, okay naman. Dedicated naman. Kasi iba din naman yung dyan sa nagmamanage dyan sa baba. Then, ang utol ko siya naman nag-finance. Then ako naman, look over na lang ako.
Saan ba nakuha yung pangalan ng Pogs? Actually, eto, nung nasa Spain pa lang ako, bago ko ito pinut up, nag-iisip na ako ng pangalan. So, supposed to be, ang pangalan nito, Tasas lang. Tasas. Which is yung Tasas, ang meaning ng Tasas is Tabila, yung S is Sherwin, Abinsay as yung middle name, tapos yung mga SS is yung mga anak ko. So, nung inano ko sa DTI, nagpa-ano ako, sabi nila, hindi po pwedeng Tasas lang, dapat dagdagan mo. So, nag-create kami ng pangalan na yung initial ng mother ko, father ko, kapatid ko, tsaka ako. So, yun yung Fred, which is yung papa ko, Oliva, mama, G is Godfrey, then S, Sherwin. Kaya naging Fogs Tasas ka. Ayun lang yung pinangalan niyo sa farm, sir. Yes, sir. So, mahabang proseso pala. Bago na po yung Pogs. Oo, sir. Medyo... Malalim pala talaga. Pagkakalam kasi Pogs, yung laruan. Ay, Pogs. Akala ko nilalaro mo. Anong linyada naman po yung yung mga kinuha niyo kay Sir B-Boy, tapos yung isa, sino kanina po? Kay Sir Joey Lacson. Kay Joey Lacson. Bale, ang nakuha ko pong materials kay Sir Joey Lacson, yung High Action, at saka yung Kelso, yung CDK niya, Cecil Davis Kelso. Nakakuha rin po ako ng White Kelso niya, yung kidlat na sinasabi nila. Tapos meron din po akong Speckled Hats. Tapos meron din pong Papay Gray na nakuha. Papay Gray. Actually, pagka sinabing high action, isa yun sa pinaka talagang, pag naririnig ko yung high action, isa yun sa mga, nakikita ko sa gitnaan talagang pag pumasok yan, sunod-sunod, yung high action ni katulad ni Mami Lacson, tsaka ni Sir Joey. Sobrang matitindi ang mga high action nila na yan. So, meron ka pala na-acquire nun, sir? Meron po. Nakakuha po ko ng pair ng High Action. Grabe. Isa yun sa pinaka the best na linyada rin na nandito sa Pilipinas. Kaya sir, yung nabili nyo kay Sir B-Boy, siyempre si Sir B-Boy, kinila yan sa White Kelso. Oo. Sigurado White Kelso na nakuha siya. Hindi, sir. Kasi nung unang-una, nag-acquire kami dyan, sweater. At saka yellow leg hats. Pair kasi yun eh. Pero class B yung tirada nun. So, ito lang nung last, nag-acquire din ng super sweater. Pero sa kasamang palad, nakawala yung isang manok, nagbangga, pang-abot. So, Disgrasya. walang production. Agoy. Ngayon sir, ilang heads ngayon yung mga nasa farm nito? Bale, may production po kami ngayon ng National Born, yung nabandingan 102 banded ng National. Tapos meron kaming late born, mga mahigit 50 siguro yon. Pero ano yon, mga mixed gender pa, hindi pa ano. Sa ngayon sir, for breeding lang kayo ngayon o nagbebenta rin kayo? Pwede rin po siguro magbenta kung may magkakagusto. Ito nga pala, shoutout nga pala, no? Nandito tayo nga pala sa place natin sa Fogstasas Cafe. Yan, solid. Shout out sa Madali iyo. lang yan. Kung galing kayo ng Lawag, Pagudpog. So, yeah, pwede kayo dumaan dito sa lang to, Flying Bee. Anong address pala nito? San Nicolas, San Esteban, Ilocos Sur, sir. San Nicolas, yan. Tsaka napaka-cozy, sosyalin ng datingan, ha? So, tignan mo naman yung Nakaka-relax. gano'ng karami. Along the way na. Especially sa mga estudyante. Flying Bee, landmark. Landmark. Kaya madali siyang matuntod. Makikita mo siya sa ako nung sinearch ko siya kanina, nakita ko agad siya sa Google Map. So doon ko sa Google Map na search. Accurate naman. Pero, balik nga tayo sa pagmamanok. Kuya, matanong ko lang, ano po ba yung mga linyata natin dito? Or meron ba kayo signature line na sinasabi? Yung talagang pang-alas ba? Ang alas po, bale, yung pairings na ginamit ko po yung GBS, cross sa Claret Gold. At saka yung kay Sir Joey Lacson, yung High Action Kelso. Yun yung talagang pinakaano namin. Main bloodline namin. Bukod doon, ano pa yung mga ibang bloodline natin? Meron din po kaming Gilmore, Bulik, opo, Kelso, White Kelso, Red Kelso. Yeah. Yun po, mga speckled hats. May pulet kaming roundhead. Naghahanap kami ngayon, sir, ng ng mga broodcock na pwedeng makuhanan ng mga magandang
mga sikat na ano o kaya mga kung saan makakuha ng magandang material. Gusto namin mag-infuse ng roundhead. Naniniwala ba kayo sa pure na mga linyada? Ako po hindi. Parang ano lang yan. Basis lang ng mga Breeder. basis lang ng mga breeder. Oo. Kasi ano yan it's your own opinion eh. Kung opinion mo na pure yun, tawag mo dyan pure, kasi yan. Pero kailangan, Kasi kung ikaw gusto mo, nag-breed yun. Ikaw, kung gusto mo paniwalaan ka ng tao, dapat magkaroon ka ng pangalan. So, maniniwala sila pag nandoon ka na. Oo. Yan, sir, pagdating naman sa conditioning, sino nagko-condition sa inyong dalawa, Oo, sir. Sino pala? Ay, may kunti pong kaalaman pero meron talaga akong handler. Ayun. Nagkataon lang na pumunta sa Maynila, sinundo yung misis niya kaya dapat Wala nandito siya. siya. Wala Pero siya dito. natapat na ano. Dedicated naman, Oo. sir. So, sharing of knowledge lang, sir. Opo. Shoutout ko nga pala yung handler ko, si Robert Espanto. Pinagkakatiwalaan ko sa farm. Oh, shoutout, Sir Robert. Insert. Ang nagbibigay buhay din sa pagmamanok namin, sir, yung isang right hand ko dito, si Ronel. Matibay na kasama 'yon. Oo. Matibay na kasama 'yon. Oo, sir. Pagdating pala, sir, sa mga sisiw, nagkakaling din po kayo. Opo, kakaling din po kami. Pero pinapabot po namin ng mga 3 months bago kami magkaling po para Pagka may mga nakikita akong sir, hindi ko na kursunada. Automatic. pero ang ginagawa po namin, tinatabi namin tapos pinapahingi namin pero pinapalaki konti para Pinamimigay. pwede pinapamigay namin para pwede nilang kainin yung mga pakinabangan ng ano. Tapos halimbawa, sir, pagka nagpapisa kayo ng 100 pieces, ilan yung mga napipisa po ron? Mga 80% po siguro yung ano. Hindi talaga siya totally Hindi. 100%. Parang sa incubator yan, Kuya Dap eh. Ang incubator minsan, sinisisi nila bakit mahina pumisa. Minsan naman, yung mga incubator maker, katulad namin, hindi rin naman namin mapipisa ang itlog hanggang wala naman sibilya. Di ba? Minsan naman, mayroon niyang sibilya pero mahina. Yun na nagiging problema. Tapos depende rin sa season. May biglang pasok ng season na tag-ulan. So, instead na mainitan yung itlog, sobrang lamig yung panahon, hindi kayang painitin ng katawan ng inahin yung itlog. So, yung embryo na dideform. So, mahina siya. Hindi siya agad na katulad sa part ng Baguio, malamig yan. So, ang mangyayari, tataasan mo yung temperature. Ano ba talaga yung pinaka standard ng temperature ng incubator? Based on the book, it's 37.5 which is 99.5 degrees. So, ang para sa akin dito sa Pilipinas, is tropical country naman tayo, it's good for 37.5 or 99.5 degree. Pero maximum or i-maximize ko siya ng 100. Lalo pat dito pa iba-iba yung klima natin. So, it's better 37.8 or 38. It's good. It's a safe level. Standard yun. Oo. Pero ang humidity niya is 55 to 60. That's better. Pagdating mo naman sa hatchery na, after 18 days, babaan mo na yung temperature ng 37.1 or 37.0. Ang humidity is 65 to 70. Yun ang pinaka-safe. Pinakamagandang hatching rate. Paano yan kung halimbawa, Baguio, tapos tag-ulan, taglamig, ina-adjust din yun o same pa rin yung temperature niya? Depende kasi masyadong mapuno rin. Ewan ko ngayon sa Baguio kasi hindi na ganun mapuno. Marami na rin established na building. Hindi na ganun kaganda yung humidity. So, ang kalaban na lang doon, yung lamig talaga, itaas mo na lang ng 38. Pero kung sa humidity, siguro mababa na rin yung humidity doon. Bilang isang nangingibang bansa at nangangarap ng ganitong pagbalik, anong mga damdamin ng gano'n ang nararamdaman habang nandun pa kayo sa ibang bansa? Napakagandang tanong ni Pare. Yung halimbawa nandun ka pa lang at yung pakiramdam mo na gusto mong mag-establish ng ganito. Pakiramdam mo, sir, super yung super proud ka super proud ka sa sarili mo. Hindi super proud sa mga tao, Kasi magiging mo na yun na achievement mo na yun na, oops, mag-create ako or mag-establish ako ng ganitong negosyo. Then pag nag-click,
doon mo masasabi talagang proud ako. Ibig bang sabihin, sir, habang nasa abroad kayo, kasi si sir, ikaw dito na kay sir, no? Kayo sir ay natatanungin ko. Ibig bang sabihin, sir, habang nasa abroad kayo, habang nagtatrabaho kayo, dumating pa rin sa punto ang iniisip nyo manok pa rin. Opo. Opo yan. Opo. Halos araw-araw po talaga yan yung ano ko. Iniisip ko, bueno, pamilya. Hindi, family given first, na yung oo. family. Pero yung regarding sa hobby mo, Opo, talaga dahil iniisip ko yung mga materyales, sana hindi, yun nga, hindi natin maiwasan na may nakakawala, yung nadidisgrasya, yun po yung ano ko, kaya lagi akong ano dito sa mga kasama ko na ano nila. Yung, Ibig sabihin sir, na-update kayo ba habang nasa ibang bansa? Na-update kayo dito talaga? opo. Araw-araw, sir. Araw-araw po. Dahil ako po yung gumagawa ng mga markings, ako po yung nagsasabi yung mga marking, kung anong pay rates ng mga ano, ako po lahat yung ano. So parang magkakatabi na lang kayo. May mga lapses siya. Sabi ko, oops, hindi tama yun. Ganito. Kasi mas ako yung nagka-experience ba ng mga ng breeding bago siya. matanong ko lang, di talon-talo kayo ni Kuya ngayon. Opo, dahil... Ingit na ingit kayo kay Kuya kasi siya nandito. Oo nga po. Pero itong natin na to. Ano na yung plano ko na dati. Talagang plano mo. Dalawa lang kami magkapatid. So, kung anong meron ako, dapat siya meron. Yun na napakaganda. Hindi. Yun yung yun yung Sir, ramdam na ramdam ko. Hindi, ito, ako'y hanga kasi talagang tatanungin ko si pare, ikaw naman tatanungin ko pare Gigi. Kasi lagi mong sinasabi na may magic talaga sa manok. Ikaw naman mag-explain pare. Ano bang magic dito sa manok? At isipin mo, ito si Sir nasa abroad. Nag-a-abroad siya, pero sa kabila ng nasa abroad niya, ang nasa isip niya lagi, nasa damdamin niya, tumitibok ang puso niya sa manok. Si Sir din, pangarap niya. Pero kumbaga hindi ba nawawala sa isipan ninyo na siyempre business, trabaho. Talaga nandun yung manok. Nakapaluha ako doon eh. Alala ko sir, bata kami. Naglalambing ako ng kapatid ko eh. Ay, makulit. Ay, yung Kuya Kis. Igis ko daw siya. Sabi ko, machuhin naman ako. Ayun ko nga sa'yo, lupas ka, sinuntok ko dito. Bumukol dito, naawa ako. Pero, nasa pagmamahal yun, sir. Kahit sa nangyayari talaga yan. Actually, naaya ko siya dito ngayon, sir. Sabi ko, dito ka na, huwag ka na bumalik. Kasi sir, ito halos sa ginagawa nating farm tour pare, no? Kaya nga natin ginagawa tong interview para malaman din ng ibang tao Kung ano yung kwento ng kung ano ang mga kwento ng iba't ibang manok at inaalis natin sa perception ng ibang tao na hindi nagmamanok na ang pagmamanok akala nila puro ano na lang, alam nila yun. Di ba? Pero hindi nila alam talaga pag talagang nagmamanok ka bukod sa hobby, talagang ito yung pinaka-sports nyo, hobby, pagmamahal, passion. Walang pinagkaiba na mayroong mahilig kang dog lover ka. Ito naman talagang nagmamahal ka sa pagmamahal. Ito nagpatunay sa atin na may magkapatid talaga na solid silang dalawa para sa exam. For the first time. Kaya for the first time. For the first time namin na-interview tayo. Solid sila kuya. Solid. Solid. Ano pala sir, nung nagkatrabaho kami, kasi dati magkasama kami sa trabaho. So, kahit na napakadaming tao. Yung mga table namin dati, sir. Kumbaga, ang upuan hindi lumalamig, sir. Talagang pagtayo pa lang ng upo palit. Ganun ang sir. Kahit madaming tao, na-infuse doon, sir, yung manok. Yung manok, kung anong lahi ang i-acquire natin, kung paano ang breeding. Basta na laging napag-uusapan, sir, ang manok. Naisip niyo na rin po ba sir na mag-acquire ng mga materyales sa ibang bansa? Bago ako umuwi dito, sir, naghahanap-hanap na ako ng mga jeans na pwede makuhanan or Kaso lang, mga tayo ng mga manok doon, parang Rhode Island Red. So, maganda pa yun dito. So, sabi ko, hindi po pwede. Although na may mga part of Spain na maganda daw yung mga kaso lang, alam mo na, sa travel lang, medyo mahihirapan ka na. So, sabi ko, hindi na, wag na lang.
Pilipinas na lang ang mag-acquire. Oo. Saka marami rin naman dito sa Pilipinas na nagbebenta rin ng imported. Actually, yung sa dito na yung pinaka-pogi eh. Nasa atin na-form na natin yung pinaka-perfect form ng game foul. Sabi nga ni Sir Mike Quaresma, magkapamagkakaano ng manok sa ibang bansa, yan nandito ng pinakamagaganda sa Pilipinas. Totoo. Tama nga, sir. Yun nga sinasabi, narinig ko rin yun, sir, sa mga vlog or sa mga pag ini-interview mga sikat, mga matitibay na nagmamanok. Nandito na daw, sir, yung mga strain ng mga Talagang manok na magaganda. Sa kagandahan, sir, kung doon kasi, maraming pwedeng mangyari. Pag travel na lang, problema na. Malaki pa ang babayaran. Tapos pag dito naman, ang kagandahan, kung dito ka bumili, like for example, popromote ko na yung kaibigan natin from JRRP, from Pangasinan. yun, totoo. Di ba? Karamihan ng mga ano niya is imported. Oh. So, ibig sabihin, wala ka ng problema. Pag bumili ka sa kanya, syempre, ano na yung katawan niya sa klima ng Pilipinas, wala ka ng problema. Adapt siya. So, sa South naman, si Laramaya. Laramaya. Isa sa mga ano rin, mga Importers ng mga importers. Hindi alam niyo mga kapatid, sa mga tropa natin na nagsusubaybay sa Team Pausbong. Kaya naman natin ito ginagawa kasi is para ikwento kung ano yung kwento ng mga farm. Katulad nito, sa dalawang guest natin na sila Sir, imagine niyo Sir, at naniniwala kami buong Team Pausbong, yung nangyayari sa inyo, maraming nangangarap din na matupad din na katulad sa inyo. Yun, totoo. So ang magandang tanong Sir, na usually tinatanong ng Team Pausbong, ano po ba yung magandang tip? Kasi hindi basta-basta yan na po pwede niyong ibigay na alam kong marami naiigit sa inyo na OFW na gustong mangyari sa kanila. Yun. Para sa akin po, para tumagal, wag po tayong pumusta ng malaki. Maliitan lang. Hobby lang po natin to, kaya wag po tayong magpabaya. Ayun po. Since na hobby to, habang nasa abroad, habang kahit wala sa abroad, basta nagmamahal sa pagmamanok. Mag-ipon ng konti, tabi-tabi, no? Para pag nag-acquire kayo ng materyales, dapat yung sulit. Number 1, para hindi yung capsule lang. Ay, hindi yung mga tigo 1.5? Hindi. Para maganda yung linyada, sulit pagmamanok doon. Ayun. At least pagka nag-enroll ka, pagka nag-exam ka, pasado ka. Pasado. Yan. Advantage ka. Yes, kumbaga. sir. So, halos lahat ng mga nagmamanok, ganyan ang tip nila sa mga nagsisimula pa lang. Halos yun ang napansin ko dun sa bawat interview natin. Kaya nga kaya tayo tinawag na Team Pausbong kasi yung knowledge na binibigay natin, yun sa mga bago. Sa mga pausbong pa lang sa pagmamanok, karaniwan, di ba? Na mga umuusbong pa lang sa industriya. Nakakagandang kwento na yung mga lumabas sa vlog natin, pare. Kaya nga. Yung iba, nurse, yung iba sa barko. Ngayon naman sila, Sir, nasa Barcelona. Iba-ibang kwento. Tsaka yung magkapatid na nagmamahalan para dito sa larangan ng... Magkakasundo sila. Nagkakasundo sila sa baso. Diba? Kasi yung iba parang mahirap Hirap talaga sila, struggle Pero dito sila Sir, nakita natin na pinatunayan nila na silang magkapatid is goal nila is makapasok sa exam na yan and enjoy the life. So separate the money para sa pamilya, then separate para dun sa pang-hobby nila. Saka nandun yung sulit na pagmamahal ng mga Yun. kapatid. Totoo. Andun. Hindi lang, ang point dun, hindi lang naman yung kung ano yung na business kundi ang goal talaga nyo doon, yung pinaka-the best na nakikita doon, yung pagmamahalan nyo mag-isa, ang magkapatid. At yun ang maganda. Banding pa nila yun. Para mas lalong maging solid talaga sila. Oo. Diba? Hindi, mas talagang since na dalawa lang kami, wala nang ibang mamahalin kundi Sigutol lang. dapat mutual lang. Bilang kuya sir, anong may papayo mo sa mga katulad niya sa Hey, kapatid, sa brother. mga brother? Pagka ganyan, sir, basta may papayo ko sa mga mas bata sa akin, strive hard lang. Then, mahalin mo kung ano yung hobby mo o kung ano yung gusto mo sa buhay. Yan lang. Yan ang mapapayo ko, sir.
Okay, kala ko sir, mahalin mo lang kung ano yung pulit na Kayo naman sir, bilang nakakabatang kapatid. Ano masasabi mo naman kay Bossing na very supportive siya, sir? Oo. Ano lang po, tuloy-tuloy niya yung pagiging mabuti niyang kapatid. Tapos, concentrate sa business niya. Dahil mahirap iwanan na yung pinutap niyang business dapat matutukan na maayos para Kahit anong business, sir. Basta larangan ng business. Kailangan makatutok. Kailangan. Yun. Hobby man, business man, basta dapat. Pusang aral naman kung natutunan Kumbaga, natin. eye to eye. Ipin sa ipin. Ngipin sa ngipin. Mata sa mata. Minsan kasi maganda rin talaga sa magkapatid na laging nagbabanding, mag-usap. Sa lahat ng bagay, nagkakasundo. Hindi naman kasi lahat ng magkakapatid is magkakasundo. Totoo. Hindi lahat ng magkakasundo. Kaya ako pati sir. Kaya ang sarap tignan pag nakita natin na hindi na sila mga bata. Tumaas yung balahibo. Pare, Ayun nga, sabi ko nga sa kanila, Pre. ramdam ko eh. Hindi sila yung mga bata, may mga maedad na pero kita mo yung attachment nila sa isa't isa talagang grabe yung pagmamahalan nilang dalawa. Which is ang ganda sa mata at ang gandang tignan pag napanood nyo talagang matatouch talaga kayo. Totoo. Ayun ang kagandahan. So, yan, bago tayo matapos yan, baka meron tayong pwedeng i-promote. Yun. Like itong business natin. Grabe, ang sarap eh. Sarap eh. Naubos ko na. Ubos na. Gusto ko lang i-promote to sa mga tropa sa pagmamano, sa Team Pausbong, o kaya sa mga followers nyo, lalo-lalo na. Then, nandito lang kami, located kami sa Barangay San Nicolas, National Highway, San Esteban, Ilocosur. Ang landmark natin, which is Flying Bee. Behind nito, nandito po yung Fagstasis Cafe, nandito rin yung Fags Transient Inn. So, almost na, kumbaga, compact na po dito. Nandito ang may gasolinahan ka na, may tindahan ka na, may grocery, may coffee shop, at saka may transient inn. Wala ka nang hahanapin pang iba. Stop shop. So pagka medyo napagod ka, gusto mo magpahinga May dito, transient pahinga kayo sila. dito sa San Nicolas, Barangay San Nicolas, Oh, sir. San Esteban, Ilocos Sur. Pag galing ng sir, ng mga pagudpod from Norte. Pwede sila tumambay dito. Napakadami, sir. Lagi ko nga silang binibiro eh. Sabi ko, ma'am or sir, saan kayo galing? Doon galing kami sa pagudpod. Sabi ko, hindi anong pakiramdam. Pagod na, tutpod pa. Pagod. Totoo naman kasi. So, yun. Magtra-transient sila. Pero bago sila magtra-transient, bago sila matutulog, kakapin naman. Exacto. Kompleto na. Dito na. Isahan na lang. One-stop shop na. At makikita niyo yan dito, ngayon na. At syempre, bago tayo matapos, ipopromote natin na as we pangako sa tropa. Yo. Di ba? One of the reason bakit tayo nandito is merong sila yung isa sa mga bumili Yo, sa mga Galvanized cage. Yan. 3x3x5 ba yun? Yeah, 3x3s yan. So, kaya sa mga gusto mag-avail ng mga incubator, galvanized cage, lambat, tumawag lang kayo, kaya mag-message lang kayo sa isa sa mga Facebook namin o kaya sa mga YouTube channel Yan sa namin. YouTube channel. Comment and subscribe. Hindi lang yun, kapag nag-avail kayo ng maramihan, at sigurado yan na kami magdi-deliver sa inyo at ibablog namin ang area na pinalalagyan nyo. Katulad ngayon. Mag-avail na kayo. katulad na yan. Kayo sir, ano mo masasabi naman sa ating sa mga diniliver namin sa inyo ngayon sir? Okay po, magaganda, matitibay, saka tiwala ko dahil kilala naman si Sir Kiki. Yan. Siyempre, Tawag mo lang. gawang Team Pausbong yan. Oo nga pala sir, ito huli nila magkano pala yung mga benta ng mga manok natin. Sir, huwag natin pag-usapan. PM na lang. PM na lang. PM na lang, PM Oo nga na pala lang. sir, pala kayo pwede kontakin sir. Yan sir, saan pala pwede kayo contact? Sa messenger ng utol ko, Godfrey Davila, o kaya pwede rin sa number ko, which is 0945-557-4815. Yo. So yun mga ka-idol, hanggang dito na lang. Pero bago natin tapusin to, shoutout pala sa kasama namin na hindi nakasama ngayon kay Yams TV! Yan. So hanggang dito na lang! Ito na lang. 3, 1, 2, 3. Team